Magandang gabi po sa inyong lahat. Share ko lamang ang aking hindi pangkaraniwang storya. Noong unay medyo alanganin talaga ako sa mga kwentong aswang kahit maraming kwento sa paligid ko. Ang lugar nga namin ay isla, kaya kahit ngayon uso pa din yung mga kwentong aswang, lalo na dito sa lugar ng asawa ko. Kanina lang ay nagkukwentuhan kami ng mga biyenan ko, pati yung kapitbahay. Tanghali, siesta time. Napunta sa aswang yung kwentuhan namin at medyo kinalabutan ako sa mga nalaman ko. Meron palang aswang na totoo, buhay at aminadong aswang ang nakatira dito, mismo sa barangay ng mga biyenan ko. Pero di siya nanggagalaw ng mga taga rito. Actually, tumutulong pa siya sa mga inaaswang, karaniwan mga buntis sa lugar namin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Chris. Si Kuya Chris, yung tipo na medyo ilag sa tao. Tapos, hindi siya tumitingin ng mata sa mata kapag nakikipag-usap. Di naman daw siya ganun dati. Pero, nagbago siya nung namatay yung lolo niya. Yung lolo niya kasi talaga, yung aswang. Tapos, sa kanya daw naisalin yung pagiging aswang. Siya kasi, yung unang apo. May asawa si Kuya Chris, pero wala silang anak. Nagbubuntis yung misis niya, pero natutunaw. Kwento ng biyenan ko, noong buntis daw siya kay Jane, not her real name, aware siya na inaaswang siya. Naririnig niya sa paligid, pero di niya in-expect na ganun kalakas yung makaka-encounter niya. One night daw, di talaga siya mapakali. Init na balisa yung feeling niya. Tapos, napansin nila yung yero ng bubong nila ay parang unti-unting may humihila. Nakapatong lang kasi yung mga yero nila noon sa bubong kasi di pa ganoon kaayos yung bahay nila. Yung binan ko, iba na talagang pakiramdam noon, kaya may nakahanda siya noon na isang garapong asin at abo. Pinaghalo daw niya yon at yung biyanan ko namang lalaki ay hawak na yung itak. Tuloy-tuloy pa din yung pagkahila noong nasa bubong nila. Then, nung nagkaawang na daw ng mga isang dangkal, ay isinaboy ng binanting babae yung pinaghalong asin at abo sabay mura. Narinig daw nila yung sigaw na parang pinaghalo-halong sigaw ng hayop. Days after, mas sumirap daw yung pakiramdam niya. Kung ano-ano na daw ang ginagawa niya. Nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay, naglagay ng bawang sa mga bintana at pinto. Meron pa daw punyal na ibinigay sa kanya pangontra, pero wala pa din. Isang araw ay naligaw daw sa kanila si Kuya Chris para manguha ng kawayan. Kawayanan daw kasi dati yung gilid ng bahay nila. Then, out of nowhere, ay nagsalita si Kuya Chris sa biyenan kong babae. Kapatid, huwag ka munang maglalabas ng mag-aalas 12 ng tanghali at alas 4 ng hapon. Diyan ka lang sa loob ng bahay nyo. Saka, huwag ka nang maglalagay ng bawang. Kumakain na rin kami niyan. Nagtaka daw siya kung bakit alas 12 ng tanghali. Sabi ni Kuya Chris, malakas daw ang aswang sa oras na yon kasi hindi matatapakan yung anino nila. Walang makakapigil kumbaga. Sinabi din ni Kuya Chris na magtulos ng bungkawi o kawayan din siya sa pagkakaalam ko. Sa apat na sulok ng labas ng bahay. Simula daw noon, medyo gumaan na ang pakiramdam niya. Napapansin lang niya yung pusa ng kapitbahay nila
ay laging nakasunod sa kanya. Pumunta daw ulit doon si Kuya Chris, tapos sinabi, "Kapatid, nandito lang sa paligid. Gusto mo, palabasin natin?" Natakot daw yung binan ko, kaya ang sabi niya ay wag na lang. Saka yung pusa daw ng kapitbahay ay hindi daw talaga yun yung pusa. Yun daw yung aswang nakabantay sa binan ko. Nasaktan daw ng binan ko, kaya ayaw siyang tigilan. Nakapanganak na yung binan ko, pero tila di pa rin siya tinitigilan. Uso pa that time yung sa bahay lang nanganganak. Nakaalis na yung midwife na nagpaanak sa kanya. Nung umihi daw si biyanan sa Arenola, umiihi daw siya kasabay tumutulo yung dugo sa puwerta niya. Normal lang naman sa bagong panganak, pero yung kanya ay nakakalahati na halos ng Arenola, pero di pa rin tumitigil yung paglabas ng dugo. Kaya sabi nung kasama niyang matanda, iba na daw iyon. Ipatatawag na daw sana yung midwife noon, pero sinabi daw niya na si Kuya Chris ang tawagin. Pagpasok daw ni Kuya Chris noon sa isang sulok, sa awang na pagitan ng bubong at pader lang daw ito nakatitig, sabay mura, sabay bulong ng dasal sa hawak ng dahon na nakabalot sa palara. Nilagay sa baso na may tubig, saka pinainom sa binan ko. Umayos na daw yung pakiramdam ng binan ko noon. Sa galit daw ng aswang sa kanya, kaya kahit nakapanganak na siya, ay ayaw pa din siyang tigilan. Nagbuntis ulit ng binan ko, pero di na siya inaswang ulit ng ganoon. Sabi ni Kuya Chris, ay namatay na daw yung aswang na iyon, kaya pasalamat siya dahil kung buhay pa daw iyon, ay hindi siya titigilan ng aswang na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.